nyo naman, ang China ngayon, pinasara na. So, ito na mga kababayan. Leni Robredo. Dito tayo kay Leni Robredo, mga kababayan. Naku. Babasahin ko dito, mga kababayan, yung patungkol kay Vice President Leni Robredo na sinisiraan na naman si VP Leni dahil sa pag-endorso kay Abalos at kay Manny Pacquiao. Utos nga ba na naman ni Sara ito na siraan si Leni Robredo kasi inendorso si Abalos at si Manny Pacquiao? Hanggang ngayon ba naman, hindi nyo pa rin tinatantanan si Leni? Ano bang kinakatakot nyo, mga DDS kay Leni? Na simulat sa pool, hindi naman talaga kayo mananalo kay Leni. Ito ha mga DDS, with all due respect sa inyo ha, simulat sa pool, hindi kayo mananalo kay Leni. Makinig kayo sa akin. Hindi kayo mananalo kay Leni, simulat sa pool. Una, Leni Robredo endorses Marcos, Bet, Pacquiao, and Abalos. Diba? Ini-endorso ni Leni Robredo si Pacquiao at si Abalos, big deal pala ito sa mga DDS. Oo. Tapos may mga nag-comment pa na DDS dito, wala daw utang na loob si Binhor Abalos kay Digong. Ano bang ginawa ni Digong kay Binhor Abalos? Kung inappoint ni Digong noon si Binhor Abalos, hindi nakasalanan ni Binhor yun. Kasi nagtrabaho naman si Binhor, hindi naman siya katulad kay Sara na ginawa kang Vice President, tas wala kang ginawa. Walang utang na loob si Binhor Abalos kay Digong. Bakit? Ginampanan naman ni Binhor ang trabaho niya. Di ba? Ayon dito, mga kababayan, sa Philippine Star, sa pag-endorso ni Mama Leni kay Binhor at kay Manny Pacquiao, ito, Manila, Philippines, in a surprise move, former Vice President Leni Robredo endorsed two senatorial candidates backed by her political rival, President Ferdinand Marcos Jr., Manny Pacquiao, and Binhor Abalos. Marcos defeated Robredo in 2022 presidential election, one of the most heated political face-off in recent history, coming on the heels of former President Rodrigo Duterte's term. So ang tanong, mga kababayan, much better ngayon magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon kaysa magkaroon ka ng kaibigan na makaaway mo ngayon kasi lahat ng baho mo ilalabas niyan. Traidor. So ngayon, Robredo is now running for Naga City Mayor, has expressed support for two of Marcos endorsed candidates. We will always behind Manny Pacquiao, Robredo said of boxing legend, describing him as a good man who can be trusted. Ngayon, Pacquiao and Robredo also faces off in the 2022 election for the presidency, but the former fell behind the latter. The two have now conducted house-to-house campaigning in Robredo's Bailiwick or Bailiwick ba pagbasa dito of Naga City. As strategy that has central to her 2022 presidential bid. Prior to her office endorsement, Abalos had met with Robredo at least twice, once in 2024 and again in March. With the midterm election just around the corner, Robredo has officially endorsed Marcos, former Interior Secretary. Ito lang naman ang para sa akin, mga kababayan. Ito yung sinasabi natin na sportsmanship. Ito yung laging sinasabi ni Mama Leni. Take note, hindi ako supporter ni Leni Robredo noon, pero dito ko napagtanto na much better na magkaroon tayo ng leader na lutang kaysa magkaroon tayo ng leader na kawatan. Gawin ninyo, i-cut ninyo ito at i-post nyo sa TikTok. Mas piliin kong si Leni ang maging presidente ko kahit lutang kaysa maging presidente ko si Sara na kawatan. Kasi ang lutang, ilang minuto lang yan maging lutang. Pag ginising mo, magigising yan, okay na. Pero yung kawatan, hindi mo na malayan, ubos na pala ang pera ng bayan. Di ba? Kahit sampalin mo ng ebidensya yan, once nakawatan yan, sakit na yan. Much better magkaroon tayo ng presidenteng lutang kaysa magkaroon tayo ng presidenteng kawatan. Yeah? I will urge Mama Leni Robredo to run for president in 2028. Isa ako
sa susuporta at boboto kay Leni Robredo kung tatakbo siyang presidente sa 2028 kung walang Marcos. I'm sure hindi naman natatakbo si BBM kasi isang termino lang. Hindi naman po pwedeng tatakbo si Sandro kasi bata pa. Ang qualification ng presidente ay 40 years old pataas. So hindi pa pwede si Sandro at that time. Oh. At si First Lady Auntie Lisa Marcos naman, no time for politics. She may not like to run for politics. Yan ang sabi ni Auntie Lisa. Kaya if Vice President Leni Robredo will run president in 2028, I will be the one who support her. And I promise, thank you. 'Di ba? Dati, kung mapanood nyo lang yung pagsuporta ko kay Digong noon, kung paano ko si Leni i-bash, pero mas matindi kong pang-bash ko ngayon kay Digong. Hindi matatawaran yung pang-babash ko kay Digong ngayon. Sa totoo lang. Pero grabe kung binas ko si Mama Leni noon. Yun lang naman mga sinasabi niya, tinatawanan ko, nire-reaksyonan ko. Pero past is past at nangingi naman ako ng pasensya sa mga kakamping. Sorry sa inyo at ngayon ko napagtanto. Kasi dati kasi, nadaan lang kasi tayo sa mga magandang, 'di ba? Kaya dati, no mga DDS pa tayo, nadaan tayo sa mga palamuting sinasabi. 'Di ba? Nadaan tayo sa mga magandang mga pakulo na mga front lang pala yung mga war drugs na yan. Ngayon na napagtanto-tanto ako, DDS no more. 'Di ba? So ano naman ngayon kung inendorso ni Leni at si Abalos at si Manny Pacquiao? Bakit? Ito ang tinatawag na sportsmanship ang tawag dyan. Hindi mo isipin na magkaaway kayo. Ang isipin mo yung ikakabuti ng bayan, ikakabuti ng tao. Huwag mong isipin na kaaway ko si BBM, kaaway ko si Abalos, kandidato ni Marcos yan. Hindi ko i-introduce yan. Bakit? Kasi nga, magkaaway kami. Personalan nyo yan eh. Isahintabi mo yung personal niyong alitan, unahin mo yung katauhan, sa Bisaya pa. Unahin mo yung tao at bayan. Diba? Tabangan naman ini pagka sa kanya. Bubutuhan natin siya pagka senador, Robredo said, when Abalos visited here once more in Naga. Tatabangan naman ini pagka sa kanya. Bubutuhan natin siya pagka senador, sabi ni Leni. Let's support him in his candidacy. We will vote him for in his bid for Senate. Di ba? Robredo described Abalos as a friend who extended help to Naga City when it was struck by severe tropical storm Christine in 2024. Bicol was among the hardest hit areas by the storm. Over 1.4 million residents affected in the region alone. Di ba? Kaya mga kababayan, iboto ninyo pagka-presidente yung may paninindigan. Iboto ninyo pagka-presidente yung hindi puro kwento at may pahawak-hawak sa pisngi. Bulok ang bagang yan. Bakit na bulok? Sa kakasyabo. Tabangan means tulungan. Yes, totoo yan. Ganon din sa Bisaya. Tabang, tulong. So, isahintabi nyo yung alitan niyo sa politika, mga personal matters ninyo. Unahin nyo yung kapakanan. Yung mga welfare ng Pilipino. Yung welfare of the Filipino nation. Hindi yung diba mga kababayan, tama ba mi or no? Mga kababayan, ito lang ang sinasabi ko sa inyo. Klarong-klaro. Fights na fights. Totoong totoo. So, mga kababayan, am I right? Am I okay? It's okay. It's alright? Nabudol kasi tayo. Yan talaga ang totoong budol. Isa ako sa nagsabi dyan. Grabe dati kung sumigaw na si Digong na, Duterte, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. Utang ina, 12 years na, nakulong ka na lahat-lahat, ang droga buhay pa rin.
Ang droga, buhay na buhay. Paano ba naman? Adik ang pinatay, hindi drug lord. Hawak na ang listahan ng mga drug protector, drug lord, hindi pa pinatay. Pero yung mga ordinaryong tao na nakihit-hit lang, yun yung tinumba. Ni minsan pa sa Pilipinas, dito sa Maynila, na napakaraming adik, may narinig ba kayo na may drug lord na pinatumba ni Digong? Wala. So paano maubos ang droga? Sabi niya kay Jessica So, Ito ang droga. Iuwi mo, mabigat. Hindi ko kaya ang drug industry. Nandyan ang mayor, congressman, governor, generals, barangay captain. Hindi ko kaya, mabigat. Huwag kang mangako, putang ina mo. Yeah? Naubusin mo ang droga, hindi mo pala kaya. 3 to 6 months ubos ang droga. Hindi droga ang naubos, tao. Yeah? Tao ang naubos, hindi droga. Yeah? So yun lang ha, mga kababayan. Hindi ko na masyadong habahan yung ating live ngayon at mag-ingat kayo palagi. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Yeah? Mag-ingat kayo. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat kay Minchu Yamamoto. Maraming salamat sa yung 400 yen super sticker. Thank you so much. Marami pa to kanina mga ano dito super chat. Ayon kay Abalayan Kipoy, maraming salamat sa yung $2 super sticker. Kay Mamerly Castor, sayang ang tax ng taong bayan na pinapasahod sa BP. Ayan, salamat po. And kay Ma'am Lini Ricolisado, maraming salamat sa yung 10 Hong Kong dollars. And kay Ma'am